Maayong adlaw kaniyong tanan, mahinigugma nga mga kagalaan o mga kaigsuunan nga kanunay nagapadayon sa pagpamati ni aning atong lesson preview. Nini nga trimestre ani nakita sa ikatulo nato nga pagtuon sa atong leksyon nga naguluhan The Last 5 Kings of Israel. Atong pagatun-an nini nga semana ang katapusang 5 ka mga hari sa ilang kinabuhi o sa relasyon sa ilang connection sa atong Ginoo. Apan sa dili pa kita magpadayon, magampo sa kita. Amahan nga langit nun, ana ikaw sa kita saan sa kalangitan. Dalaygon ikaw ni mga taknaa nga sa pagsubli namo sa pagtuon sa imong mga pulong. Lamdagi kami sa kaalam nga langit nun, nga pinaagi nining among pagtuon sa mga pulong, magadala kinig katinawan sa among tagsa-tagsa ka mga nagkasing-kasing sa paglakat nga masinulundon diha sa imong atubangan. Kining tanan among gisalig, pinaagi kang Ginoong Hesus nga among luwas. Amen. Nining mga taknaa, mga hinigugma nga makigalaan o makigsuunan, atong ikalipay ang papakig-uban ni Dr. Glenn Maypa, ang atong Health Ministries Director sa Central Philippine Union Conference. Maayong adlaw, Doc Maypa. Maayong adlaw sa inyo tanan. Atong hatagan siya mga hinigugma kong makigalaan, makigsuunan o mga bahin sa atong pagtuon sa atong leksyon ni ining semana. Sumala sa maong taho sa kasaysayan, dunay usa ka inilang Russian writer nga si Fyodor Dostoevsky nga sumala sa iyang kasaysayan o kasinatian sa kinabuhi mahigugma nga makigalaan o makigsunan, na sulod siya sa prisuhan sulod sa 4 ka mga katuigan didto sa Siberia tungod sa usa ka subversibo sa politikanhon nga aktibidades nga iyang nahimo. Og sumala sa taho nga iyang gihinabi sa iyang kasaysayan sa sulod sa prisuhan, sa iyang pagpakig-istorya sa mga kauban niya nga mga inmates, iyang nakita sa pipila ka mga tuigan nga siya nakikauban kanila, wala siya nakita nga kausaban sa kinabuhi, ingon nga sila naghinulsol sa mga nabuhat nilang dili maayo. Og kining mga pagtulunan nga iyang nasinatian, angayan kini natong pagatun-an usab sa tong kinabuhi, samtang kita magatuon ni ining 5 ka mga hari sa Israel nga angayan natong tamdan sa atong kinabuhi niining katapusan ng mga adlaw sa kasaysayan sa atong kalibutan. Apan ang usa ka manalagna nga si Jeremias, sa dihang nakigsulti siya sa usa sa mga hari, nga na-record sa Jeremias kapitulo 22 bersikulo 16 atong pagabasahon nga nagkanayon, gihatagan niya hustisya ang kabus. Busa walay kadaot nga midangat kaniya, mao kini ang kahulugan sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Mga hinigugma nga mga kaigsunan o makigalaan, ang pag-alagad nga Dios nun, ang pag-alagad nato sa atong Ginoo, o sa pag-ila nato sa atong mahal nga Dios nga ato sa kitasaan sa kalangitan, importante gayud nga kita makaila kaniya aron ang mga panalangin, mga paglaom, kaabunda sa kinabuhi atong mabatnan. So, nining taknaa mga hinigugma ko nga makigalaan makigsunan, Doc Glenn, atong unahon sa pagtuon ang kinabuhi o kasinatian o kasaysayan ni Hari Hosias o Josiah sa iyang pagmando sa Israel.
Unsay imong nakita sa kinabuhi ni Josiah? Pastor Sammy, si Josiah, nahimo siya nga hari at a very young age. 16 anyos. 8 years old. 8 years old. 8 years old. That means to say, sa aton nga adlaw subong, grade 2. He was grade 2, nahimo na siya nga hari. Pagkabata pa Dok din ba? Angayan ba na, sa di pa nimo ipadayon, daw dili angayan, no? Well, he's actually a child. Sa atong gitawag na to human point of view, kung ato abi ihulagway ni nga pagkahari ni Josiah din sa Pilipinas, murag di madawat. Actually, psychology tells us nga ang usa ka tawo is considered mature at the age of 25. So Josiah is actually just a third of the age of 25, or not even a third. So aton makita nga ang iyang nga age alone is something that we have to consider. It's not it's not usual for a child to become a king. Probably nahimo lang siya nga daw daw puppet, kay may ara man siya nga mga advisors. Pero kung tulok tang history ni Josiah, even though bata pa siya, ang iya nga inclination is very profound. Kay he was what? He was the only righteous king sa ilang nga 5. Oh. Mm. Ika 16 king siya. Yeah, Sa kasaysayan sa hari sa He Israel. was the 16th king. Mm. O dugang pa Doc Glenn nga ang iyang paghari sa Israel dugay-dugay sumala sa record more than half a century. Mm-hmm. Yeah. More than half a century. Dili sa yun nga kasaysayan. O sumala pa sa nahisulat, ang iyang amahan nga si Amon o ang iyang apuhan nga si Manase dunay dautan nga kasaysayan sa ilang liderato. Nagakinabuhi nga sukwahi sa panggamahanan sa Dios. Pero kung imong tan-awon, Doc Glenn, ang kinabuhi ni Josiah, sulod sa iyang paghari, sulod sa 31 years. Iyang gigiyahan ang mga tao paingon ngadto sa Dios. Doon na may sinultian, Doc Glenn, nag-ingon nga, son like father. Unsa ikasulti nimo ani? Usually, ang children follow their parents, and that's a very known fact. Pero diri sa aton lesson today, we found out that Josiah, at a very young age, chose to follow the Lord. And kay gamay lang atong information about his childhood, probably there is a certain influence sa ilang balay kung nga ang nag-amo ini siya. We don't know, maybe the mother or the auntie or the grandmother o kung ang iya basi nga handmaid. Among nag-influence sa iya o nagtudlo sa iya kung sino si Jehovah. Ag ang iya nga mga laws. So at a very young age, nagtanom na sa iyang huna-huna nga I will follow this. So dili ta kaingon nga i-generalize nato nga kung ang amahan dautan, ang mga anak mahimong dautan. Pero di po nato ikalimod nga kung dunay mga ginikanan nga dautan, mahimo pong dautan ang mga anak.
Possible. Possible. Pero kining giingon nga Josiah made right with God. Mhm. Makaingon ta nga unta sa iyang pangidaron mas dako-dako nga mga influences o daghan nga mga butang iyang makopya gikan sa iyang ginikanan. Mhm. Pero ang imong giingon Duklin nga there is a possibility because of the limited information nga atong makuha sa iyang childhood nga dunay mga Diyos nun nga mga buhat nga iyang nakita sa ilang puloy-anan Mhm. nga mao iyang gisunod. Yeah, very possible because psychology tells us na for the first 5 years sa isa ka bata, he forms his personality. It's just like a computer ba, ang hard drive sa computer, no? You buy a new laptop, wala sulod ang iyang hard drive. Okay? Kung ano ang ibutang ni mo dira, amo na siyang i-perform niya. So, ang isa ka human being, from the birth up to 5 years, ang iya sin nga brain is blank. Whoever writes on the brain of the child, amo nang ma-retain niya until he becomes an adult. So it's possible that Josiah had a spiritual childhood. Nga at a very young age, iya na nga daan na hangpan or he was able to understand what it means to be spiritual or religious or inclined to God. Dili na to ikalimod Duklin nga naagid siya na sunod nga mga pagtulunan sa Ginoo. Kay imposible man na nga ang imong nakita nga mga dautan nga mukalit lang og kamaayo. Mhm. Pero sa iya nga case, ang mga maayo nga mga pagtulunan man iyang nakita. Yeah, that's what I said nga siguro. One very significant adult was able to bring him up while he was still a child. Nga God-fearing and also religious. And this significant person was able to implant sa iyang huna-huna about God. So when he was given the chance nga mag-sit on the throne, even at a very young age, may direction ang iyang life. Pagkanindot, no? Yeah, it's a very... Nga giresolve niya ang mga evil deeds niya iyang gihimo nga make it right aron nga mahimong lahi kay tanawa ha gikan siyang amahan nga si Amon nga imong tan-awon ang linya ngadto sa iyang apuhan wala magkadimao ang ilang kinabuhi pero si Josiah iyang napakita ang iyang obedience to God. Nga nagadala kini og maanindot nga pagtulunan nato nga ngayon sundon. Mga kigalaan, dili nato ilhon ang usa ka tawo nga tungod kay ang iyang mga ginikanan, ang iyang kaparintihan dunay kadautan nga nahimo, nga ingnon nato nga ang mga sumusunod, ang tanan nga musunod, dautan gyud. Duklin. Okay, Josiah was remarkable because the first thing nga iya gihimo is really to stamp out idolatry. No, idolatry. Many times masiling kita nga ti kabata pa sa iya nga naintindihan yang idolatry. No? So, very rampant ang idolatry during the time of Josiah. But he was able to stamp it out. No? And probably he had what we call today a political will. He had a political will to do it.
And of course, our lesson tells us there is a second aspect here about his following the law or the covenant of God. So what did Josiah do, Pastor Sam? Our lesson tells us that the king made a covenant. So what do you mean by a covenant? Pakigsaad. Pakigsaad, okay? The king made a covenant before the Lord to keep his commandments and his testimonies and his statutes. And according to 2 Chronicles, this is complete, huh? The pakigsaad is complete. Why? Because it says here, with all his heart, with all his soul, to perform the words of the covenant which are written in this book. Pagkanindot, no? Nga iyang nakita ang iyang apuhan ug ang iyang amahan ug sa uban nga mga tao nga katong imong giingon nga they go on idolatry sa mga Dios na sa kinabuhi. Instead gaduna Dios sa langit nga ilang ilhon, nilahi nga ilang giila sa ilang kinabuhi. Natabunan ang ilang natabunan ang ilang angayan nga hihatag o higayon sa Ginoo sa mga butang makapasukwahi nila sa Ginoo. Kung atong basahon, Doc Glenn, ang 2 Kronikas, Kapitulo 34, versikulo 32 ug 33, nagaingon, unya, gipasad usab niya ang tanan nga mitambong diha sa Jerusalem ug sa Benjamin sa pagsunod sa maong kasabutan. O gituman sa mga nagpuyo sa Jerusalem ang tanan nga sulat sa kasabutan sa Dios, ang Dios sa ilang katigulangan. Versikulo 33, o gipangguba ni Hari Josias ang tanan nga Dios sa tanang kayutaan nga sakop sa Israel, o gipalagad niya sa Ginoo nga Dios sa ilang katigulangan ang tanan nga diha sa Israel, samtang buhi pa siya ang katawhan wala mo biya sa pagsunod sa Ginoo ang Dios sa ilang katigulangan. Sa dili pata basig malimot ta, makigalaan ang teksto nga atong gibasa, samtang buhi pa si Josiah ang katawhan doklin wala mo biya sa pagsunod sa Ginoo ang Dios sa ilang katigulangan. Ato dining sabton nga si Josiah nagpakita og good example o sa lain nga pagkabahin na ini, dunay maayong legacy nga yang ihatag ngadto sa iyang mga sumusunod. Okay, Pastor Sam, it's because the lesson tells us that Josiah was a person not only of words but of deeds, no? When he decided to stamp out idolatry, he really personally supervised ang destruction ng mga idols. Sometimes there are a lot of leaders who are good only in words, pero the action is not Slow. or maybe non-existent. But Josiah followed his words with action. Amo na, Doc Glenn, ang maayo nga ehemplo nga angayan nato sundon. Nga kung unsay mga maayong butang atong nakita, nga maghatod sa atong relasyon nga to sa atong Ginoo, atong sundon. Makagalaan, angayan natong kutloon ang mga butang nga atong makuha gikan sa kinabuhi ni Josiah. Nga atong sundon ang Ginoo, atong wadon ang mga butang nga maoy makaulang sa atong relasyon sa atong Dios sa langit. Kung doon na may mga butang nga naghatod kanato nga may layo kita sa Ginoo, ato kining isalikway. Kung doon na may mga butang nga nagahasol kanato nga maghatod kanato sa palayo sa atong Ginoo, ato kanang kalimtan. Mao na, Doc Glenn, nga himuon gid nato pinaagi sa gahom sa Dios sa iyang tabang kanato nga angay natong sundon what is right before God. Okay, here on our lesson, it says here that
if you're a leader, no, what are or how do you use your position to influence your followers? Do you influence them for good or otherwise? So here, ato makita si Josiah nga ang iyang position gigamit niya for good. So the influence that he gave was good. So kung tanaw na to ang atong mga leaders, unconsciously as a leader, wala kakahibalo nga ang imo gali nga position is a powerful influence. Okay, ang mga tao nagtanaw nimo. Because people look at you. So whether you're a father in the home, as a leader in your home, how are you? Is your influence felt by your family? If you're a leader in the church, it says here, are your words and your actions exert an influence? Pero moadto ta sa ikaduha nga hari nga atong pagahisgutan, Doc Glenn. Ang anak ni Josiah nga si Jehoahaz. Nga nagasugod siya paghari 23 anyos. So that's actually Pastor Sam is 3 times older than his father when he became Apan tan-awon ta, sumala sa kasaysayan. 3 months lang siya nga naghari. Yeah. O gialisdan siya sa igsuon nga si Jehoiakim. Okay, Pastor Sam, in this history of Israel, we know that Israel was under Egyptian rule. So the reason probably why within 3.5 months he was changed because of, it says here, of the Pharaoh. So this is why malipot or short ang iyang reign. Mura og atong tan-awon kining duha gikan silang amahan nga nagmasinulundon sa Ginoo. Lahi ang ilang kinabuhi po. So dili po day ganina atong gisgutan nga kun dautan ang ginikanan, dili nato taga no pagtagad nga ang katibuk-an ang magsunod dautan pod. Kay kun imo na puning tan-awon ron, lahi na. Buutan, masinulundon, masinugtanon ang amahan, nag-ila og nagtamod sa Dios sa langit, ni ay mga anak, wala. Unsay mga contributing factor ana, Doc Glenn? Okay, another factor that we have to consider is the environment. Of course, in an environment which is ideal for worship, which the father Josiah initiated in the kingdom, it is possible that what happened to these brothers is more of a personal choice. Wala sila magtan-aw sa mga kaayuhan nga angay makuha sa ilang ginikanan. Gani niining panahona sa paghari niining duha ka nagsunod nga mga magsuon gikan sa gitamod nga maayo nga leader, si Propeta Jeremiah. Pahinumdum gyud nila nga ang mga pulong nga angayan nila mabalaan sa kang Jeremiah gisulti gyud. Maayo ba na nga suway krokadlok musulti ta sa hari sa imong kagalingon? Well, sa ato ng mga listeners, we could find that this time Josiah was dead and the sons took over. And we find out here that Jeremiah was the prophet. And according to history, Jeremiah was unappreciated. He was working in the most difficult conditions.
And the Lord had to persuade him from many times to take up this very challenging ministry. So probably today we are facing similar situations. Don't you think so, Pastor Sam? We are today facing the most challenging time in the world's history. Mo. Religion is not popular today. Probably religion is at the backseat of your car. People don't listen to things about God. People would rather believe the internet than believe God. Dili na nila tuhan ang mga butang nga Diyos nung pagtulunan. So here in our lesson, another thing I'd like to consider is each of us have the power of choice. So I should say what happened to Jehoahaz and Jehoiakim are all because of their freedom of choice or free will. Ang ato nga pagtulunan naghisgot nga si Jehoiakim usa ka hari nga greedy. Ilabi na kung maghisgot og mga taxes sumala sa atong nga lison. Kini di ay pagka-greedy sa tao. Muli dako nga makapalayo ta sa atong Ginoo. Kay gusto nimo nga anha ra gyud nimo. Pero sa lain nga bahin si Joachim ira pong pasagdan o ira pong gitugutan nga mulambo ang mga pagano nga mga pagtulunan sa Huda. I don't know nga ano nga iyan ning gitolerate nga mga atungod sa iyang inclination nga dili na maayo. Well, I should say that I think I read in one of the articles written by Ellen White, or it's probably also in the Bible, it says there that because the Lord's judgments do not fall immediately, people take things for granted. Isn't it? Because many times we do something wrong, daw wala man sing natabo, daw okay man lang. So we are complacent, no? Kay daw wala man sing natabo. Daw nag-asinso pagani, no? They say, oh, nag-ayo pagani akong pangabuhi, no? So people are carried away by complacency. So diri sa aton nga lesson, that's very true, that the history of this king Jehoiakim, he was oppressive. Ang mga katawhan iyang naging tagaan sang dako nga burden because of number one, the heavy taxes for the Egyptians. Pero gin-mention man diri nga upgrade niyang iyang palace. And one thing, he did not pay the laborers, or probably gibayaran niya, pero the pay was below the minimum wage law. So makita natin diri sa atong mga listeners that it is another I should say form of slavery or oppression to the people. Sa kinabuhi sa mga tao, si Josiah sa iyang pagkahari, katong atong gibasa ganiya sa Jeremias 22:16, he is really concerned for the poor. Yeah, that's why Jeremiah reminded his son nga ang imo nga father was very good to the poor and the needy. Generous siguro itong tao. And I would like you to be following what your father did. Amo na tani ang gusto ni Jeremiah nga the son will follow in the father's footsteps. Nindot kaayo ba nga ang usa ka tawo iyang sundon ang maayo. Taliwala sa
mga pagkinabuhi nga dili maayo. Una nga kung atong ikumparar dinhi sa ato sa Pilipinas, Doc Glenn, atong mapatalinghugan po sa telebisyon. Atong makita sa telebisyon, sa mga radyo. Kay niya naman lagi sa hapit na pod ang politikanhon nga arena. Danoy daghan nga mga speculation sa ato nga mga kandidato. Muna nga angayan po nato ipabati sa ato makigalaan o makaigsunan nga angayan nato tamdan. Nga makapili ta og mga leader nga atong makita nga mas burbintaha nato nga sundon. Okay, we don't want to enter into the realm of politics. But we could not avoid mentioning it because if you look at the byline of politicians, many of them say we are pro-poor. That means to say nga ang mga pobre is number one or on their list. I hope probably this an election next year, many of these promises or many of these words will be actually in action. There will be a real reform to help and elevate the conditions or the living conditions of our country. So ato nang kalimtan sa makadiyot ng atong politikanhon nga pananaw, muadto ta Doc Glenn sa ika-19 hari sa Huda nga si Jehoiachin nga aduna sila'y kaanggib-anggid sa kadugayon po sa paghari sa anak ni Josiah nga si Jehoahaz. Yeah, Ang iya 3.5 months. Si Jehoahaz 3 months lang. Terrible nga mga kasaysayan sa kinabuhi, no? Nga unsa ka dugay, unsa ka duol, nga nawala sila sa ilang pangatungdanan. Apan malipay ta nga sa atong gisgutan sa unahan nga kanang mga dili maayo nga binuhatan sa tao, maayo nga ato isalikway. We have to do away with things that is not good. And let us embrace what is good, what is right. Aron nga musit pud tang example sa coming nga mga generations. Okay, Pastor Salyaman, in this 19th king of Judah, at least he is 18 years old. That means to say he is in his teens. O sa ato pa qualified na mabutar Okay po. na, kay kuha naman siya. Is already considered probably an adult now. 18 years old. But it says here, he has wives. So, the culture sa una is that you could have as many wives as you can. His mother and other royal captives were brought to Babylon. But if you look at the history of Jehoiachin, pag-abot niya sa Babylon, after how many years, or the 37th year of his captivity, he was recognized by Evil Merodach, the successor of King Nebuchadnezzar. And in this situation, he was invited to be a regular guest at the table of the king of Babylon. Okay. But ang ato lesson says, ang iya nga mga anak which were also with him in Babylon, it is still true and relevant that Jeremiah's prophecy said they would have to give up the throne of David.
Duklin, doon na tayo mga pipila ka mga bersikulo nga atong basahon sa Jeremias. Dayon, ato lang taon, ato tanawon kung unsa ang mga ngay na itong mapupo o makuha nini. Nga na-record sa Jeremias Kapitulo 29, mga bersikulo 1 nga to sa 14. Kung atong basahon, mao kini ang sulat ni Jeremias ngadto sa mga Hudiyo dito sa Babylonia. Okay? Ingon din sulat ni Jeremias. Nagsulat ako ngadto sa mga pangulo, ingon man sa mga pari, sa mga propeta o sa tanang tao, nga gipamihag ni Nabucodonosor, gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia. Versikulo 2. Gisulat ko kini human mo gikan sa Jerusalem sila si Hari Joaquin, og ang iyang inahan, lakip ang mga opisyal sa palasyo, ang mga pangulo sa Huda ug sa Jerusalem, og ang mga hanas nga manggagamag na ganilaing butang ug ang mga batid nga trabahador ingon nga mga binihag. Versikulo 3. Gihatag ko ang sulat ngadto kang Ilasa, nga anak ni Safan ug kang Gimarias nga anak ni Hilkias nga gisugo ni Hari Sidikiyas sa Huda sa pag-adto kang Hari Nabucodonosor sa Babylonia. Mao kini ang sulat. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nag-ingon sa tanang tao nga iyang gipamihag kang Nabucodonosor gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia. Pagtukod kamog mga balay nga inyong kapuyan, pananom kamo aron may makaon kamo. Versikulo 6. Pagminyo aron mosanay kamo ug ang inyong mga anak paminyo usab aron makabaton silang mga anak, kinahanglan nga mudaghan kamo og dili mo kunhod. Versikulo 7. Tabang kamo alang sa kaswagan sa syudad diin ko kamo paadtua, ingon nga mga binilanggo, pagampo kamo kanako alang sa kaswagan sa maong syudad, aron ang magmaswagon sa kamo. Versikulo 8. Ako ang Ginoo, ang Dios Israel, nagpasidaan kaninyo, ayaw pagpalimbong sa mga propeta nga anauban kaninyo og ni bisan kinsa nga moingon nga sila makatagana sa umaabot. Ayaw pagtagad sa ilang mga damgo, nagsulti sila kaniyo mga bakak, ginamit ang mga ngalan, wala ko sila sugua. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Sa ato pa, Duklin, sa unang panahon, doon na puno mga dili maayo nga mga tao gyud nga musugyot. Nga mahimo ni mong counselor unta. So ato padayon ang versikulo 10. Nag-ingon ang Ginoo, inig katapo sa 70 katuig, nga akong gitagal sa Babylonia, luwason ko kamo ug dadon ko kamo balik sa inyong nasod, sumala sa akong gisaad. Ako lamang kaninyo, sa paghimo kaninyo og mauswagon, inay maalaot og paghatag kanyo og maon nga inyong gipangandoy. Bersikulo 12. Unya mo sangpit o muduol kamo og magampo kanako og tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako og makaplagan ako ninyo sa dihang kasing-kasing inyong pagpangita kanako. Bersikulo 14. Oo, makaplagan gayud ako ninyo og ibalik ko kamo sa inyong nasod. Tigumon ko kamo gikan sa kanlaing dapit og nasod. Din ko kamo gipamihag ug dadon ko kamo balik sa nasod nga gipuy-an ninyo sa wala pa kamo ipabihag. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti kaninyo. Nini nga bahin, Doc Glenn, ang Ginoo naghatag siya og future hope sa mga tao sa Dios. Okay, Pastor Sam, do you think at this time the Lord could see an improvement in the attitude or in the worship of the Israelites? Why did why did the Lord declare this, especially in Jeremiah 9:11? He declared that I would have plans to prosper you and not to harm you. Now, many times we question God, how will we prosper in a situation like this? Na kitaan siguro nga doon na'y gamay nga kausaban sa ilang kinabuhi. Mo naghihatagan silang paglaom sa Ginoo. Mao man na'y gitaho ni Jeremias, pinagi siyang sulat. So siguro I could say
the Lord allows us to undergo a very harrowing experience in order for us to realize. So the Lord actually enabled the Babylonians to conquer them and bring them to a foreign land. So they will long for their God. Nabe mga punto, Doklin, di ba usahay ang tao magsakit ganita? Maninguha ta nga kumahimo we can embrace personally God. Pero doon na po yung mga tao nga dili po. Naka-experience ako, Doc Glenn. Nasahin ko sa Samar. Doon na nagmasakit dito nga babae. Unya, ang iyang igsuon, dito ko nagstay. Gikan siya sa Manila. Nagdako ang iyang atiyan. Gihangyo siya sa igsuon nga moampo ta sa Ginoo. Ingon man siya nga dugan man kog ampo, wa man ko maayo. Usahay ang tao wala tay patience sa mga butang nga angayan mahitabo. Kay gusto gyud nato nga ang atong gusto mao gyud mahitabo. Muna nga dinhi nagsulat si Jeremias nga bisan sa inyong pagkadautan, you have still hope in the future. The only thing is kinahanglan ta nga mag-resolve sa atong kaugalingon. Bag-uhon na to ang atong panlantaw. Gikan sa dautan ngadto sa maayong pagkinabuhi. Okay, our lesson tells us that in spite of adverse circumstances, the Lord offers us hope. So, looking at the history of Israel at this time, in the darkest the darkest time of their history, the Lord still assured them that I have what? I have plans to prosper you. I have plans to improve your well-being. I have plans to make you better in the future. So here we see a ray of hope or a chance that Israel, despite the apostasy and despite the deepening problem, Their evil deeds. the Lord still offers a better future. Mga hinigugma na mo nga makigalaan, pagkanindot sa Dios. Sa mga panahon nga kita masalaypon siyang atubangan, kung doon na may mga panahon nga kita nahilayo kaniya, sa sama nga paagi mga hinigugma namo nga makigalaan ug mga kaigsunan, ang Dios nagahatag ka natong paglaom. Kung doon na may pipila ka nato nagmasakiton, atong hangyoon ang Ginoo. Nga kita iya ngayon. Apan kung tugutan man gyud sa Dios nga maangkon nato ang kalaglagan sa atong maayong panlawas, hunahunao nato nga ang Ginoo still there sa atong kinabuhi. Doc Glenn, moadto ta sa sunod nga hari nga mo'y katapusan nga ato sigurong hisgutan sa dili pa ta motapos ning atong pagtulunan. Yeah, we have the last king. Mahitungod kini sa kang Sedekaya nga at the age of 21. Ang imo bang nakutlo, Doc Glenn, ang mga pangidaron sa mga hari? 23, 21, 18. Dili ba nato maingon nga mga immature pa ka ni sila sa ilang mga dealings? Gawa sa kang Josiah at the age of 8? Well, it's because of the succession. Ang edad is not a factor. What is important is the person. So probably if the chance came to Josiah when he was 5 years old, he will become king at 5 years old. Of course, ara ang mga
advisors sang iya nga father. So even though he is young, and probably we could say incapable or inconsistent, the court advisors of the father or the previous king are still with the new king. Doon So, natay basahon Doc Glenn sa kasaysayan nga atong angay mamatigdan sa kang hari si Sidikaya. Sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 36, mga bersikulo 11 paingon sa 14, atong tan-awon kung unsa ning iyang kinabuhi. Si Sidikiyas nagpanuigon og 21 sa pagsugod niya paghari og naghari siya sa Jerusalem sulod sa 11 ka tuig. Bersikulo 12, gibuhat niya ang dautan at tubangan sa Ginoo nga iyang Dios. Wala siya magpaubos sa iyang kagalingon at tubangan ni Jeremias nga propeta nga misulti sa pulong sa Ginoo. Bersikulo 13, misukol si Hari Sidikiyas kang Hari Nabucodonosor nga papanumpa kaniya sa ngalan sa Dios nga magpailalom siya kang Nabucodonosor. Nagmasupilon siya og nagdumili sa pagbalik ngadto sa Ginoo ang Dios Israel. 14, ang mga nangulong pari sa Huda ug ang katawhan misamot pagkamasupilon, gisunod nila ang tanang sa lawayong buhat sa kanasuran o gihugawan nila ang templo nga gibalaan sa Ginoo didto sa Jerusalem. okay, if we look at this portion of the lesson, we are offered a small window of hope in Josiah. Unfortunately, ang kay Josiah nga reign and his reforms were not followed up, no? Mao. So gamay lang kaayo nga time that reform was initiated, and then the people went back to their Old ways. So here is very specific, no, what is written here. Number 1, the reign of Zedekiah was an evil reign. Nagbuhat sa dautan at tubangan dautan. sa Ginoo. Secondly, he was proud. You know, of all the sins that we could have, it is pride that the Lord hates. No? And the third one here, he rebelled against Babylon. Brethren, according to our lesson, it says here that Jeremiah told the kings, please cooperate with the king of Babylon. He may be a foreign ruler, he may be a heathen person, but he is the one that I commissioned to teach you a lesson. So please cooperate with the foreign leader. So this gives us lessons for today. Probably our president is not a Christian or not a believer in God, but he is put by God there. So we have to cooperate with this leader. Or is it like that? Nya kuno na kay nakita nga mga kadautan. Of course, you have to look at the ways which are good to follow. We don't have to rebel. Here, Zedekiah, nagrebelde man siya. So what happened? Here's another thing. The chief priests and the judges and the people trespassed greatly. So here, we look at another hopeless situation. From the king to the chief priests and to the people, they all trespassed greatly. Unya, kung imong lantawon, Doc Glenn, tungod sa binuhatan ni King Sidikaya sa iyang gihimo at tubangan sa Dios. Tanawa, ang bersikulo 14 sa atong gibasa, kung atong sublion, ang mga nangulong pari sa Huda ug ang katawhan misamot pagkamasupilon. The more nga evil sila. Gisunod nila ang tanang sa lawayong buhat sa kanasuran ug hugawan nila ang templong gibalaan sa Ginoo dito sa Jerusalem. Even to the point of reverence nga angayon lang ihatag sa Ginoo, wala na. Yeah, they actually desecrated the temple.
Kay gihulagway man nga misamot og kadautan ang ilang binuhatan. Dili maayong talan-awon. Dili maayong mahimong example nga ang pagdumala sa usa ka hari o sa atong panahon ang usa ka magdudumala o pangulo nga ang iya untang legacy nga ihatag alang sa kayuhan nahimo na hinuon nga ang mga sumusunod misamot pagyug kadautan. Okay, going back to the history of Israel. Di ba the Lord told them that I will be your king. If you don't like me, then I'll give you some judges or prophets to lead you. But what did the people say? We want to be like the other nations. Give us a king to rule over us. So, in the first place, the Israelite people rejected God as their king. They rejected the prophets who were supposed to be the spokesman of God. Maoy mo pahinumdom kanila. Pahinumdum sa ila. So what happened? When the kings took over, their human tendencies ruled them. So this time, Israel probably committed the worst crimes or the worst forms of spiritual apostasy. So ingnon nato din ni Doc Glenn, alang sa ato mga kaigsuonan, dili maayo nga kitay magunahuna og kinsa atong gusto nga mahimong pangulo. Nga mangayo gid ta kinsa atong gusto. Atong himuon kung kinsay gusto sa Dios nga ihatag alang kanato nga itong sundon. Apan tigamnan nato nga wala na sa unahuna sa Dios nga ang pangulo magapangulo sa kadautan sa iyang mga sumusunod doklin. Well, actually, we don't mean to say that human beings are all like that. No, nga the Lord could just take over. But the point that we would like to look into is Israel was a special people. Of God. Yeah, they were chosen by God. And because they were chosen by God, God had a blueprint for His people. But then, they were given the power of choice. So, looking at the situation now, that the kingdom of Israel, and especially its people, as God's chosen people, the channel of light to the world so that people will know who Christ is no longer valid. Because they just became, nahimo na lang sila nga like any other nation on earth. So the implication today and for probably the years to come is each of us has a lesson to learn from this. And looking at our lesson here, let me read. We as a church have been raised up to proclaim a message to the world that no one else in the world is proclaiming. In many ways, that is very similar to what Judah was to do. What lessons can and should we learn for ourselves from their mistakes? So, atong tan-awon, Doc Glenn, sa ilang binuhatan, nga angay na to nga matigdan. Nga sa lain nga bahin sa atong leksyon, gitawag og the dark years sa mga tao sa Ginoo. Nga sa atong tawhanon nga pananaw, magunahon na ta nga ang Dios iyag yung pamtangan og silot hangtod nga kining tanan mahimo nga malaglag.
Apan malipay ta Doc Glenn nga ang Dios naghatag kanato og paglaom niining tanan. Mga kagalaan, ibutang lang nato ang atong paglaom sa Ginoo nga taliwala sa makadautan niining kalibutan na makamao kita pagtumong sa ato nga kagalingon dito sa Ginoo. Daghang salamat mga kagalaan ug makaigsunan sa inyong padayunon nga pag-iuban kanato sa atong lesson preview. Doc Glenn, thank you very much sa imong mga inputs nga nahatag kanato. Sa dili pa ta magtapos, mag-aampo kita. Amahan nga langit noon, daghang salamat sa mga pagtulunan nga among naangkon ni mga takna. Bisan pa man dunay mga pangulo nga magahatod sa kadautan, apa magalaom kami nga ikaw magabutang og pangulo sa makang Josiah nga pagadad-on kami diha sa imong tiilan. Palangini ang matag usa kanamo kay kining tanan among gisalig diha kang Ginoong Hesus nga among niluwas. Amen.